Welcome back sa Topic Squad, ang review ng mga hindi naliligo. So, ito ulit kami. Mga hindi nagpapalit ng damit. Ngayon ay 10th episode na. Yay! Yes. 10 na 10 tayo. tayo. Ano na talaga? Legit YouTuber. Legit YouTuber. Full-time YouTubers. Full-time YouTuber. Ang last natin, Fruits Balakid. So kung hindi nyo pa napapanood dyan, check yung mga previous videos. And ngayon, pupunta tayo sa isa sa mga, ano bang tawag nito? Style clash na nangyari sa liga. And ang dalawang rapper na magtatapat dito ay parehas sa salang sa Ahon 15. So, double na yung madadaanan natin sa laban na to. Shoutout nga pala. So, meron lang kaming goal na mag-guest si Loic Clips, no, sa episode namin. Sana mag-guest ka namin, Lods. Sana naman mag-guest ka namin, Sir Loic Clips. Para makabuo kami ng 4 na frame. Pero, yan. Papagalitan na naman tayo ni tropa dyan. May kumukuha ng pwesto mo sa mga review. Bahala ka. Baka magpa-audition na kami. Ang papanoorin natin ay Zaki versus K-Ram. Balikan natin isa sa mga, I think, pinaka-notable na performances ng tong dalawa na to sa Flip Top. Yeah, na lang pareha. Kita naman na? Yes. Okay. Ng banat, zoning 16, K-Ram. Lagago ko. Ikaw ba si Signature. Zaki? Yung champion ng Sanagan? Proud ka doon, yung kalaban mo sa oras ay sumobra lang. Di mo tinalo si Rafian. Ikaw doon yung nasalvage. Bugbog at na-damage kaso mahirap talaga tibagin lalo kung may home court advisor. Gago! Kaya itong arrogant, dadakdakan sa mukha na parang Jamarant. Di lang kento nyo yung yayanig pati continent. Walang pwede makapag-vowel, puro consonant. Ganyan ka confident. Pag nag-rhyme pasok sa lasa, wala mang condiments. Kaya condolence, pag si-sequence, naging consihal, edi consequence. Ganun ba? Never gets old. Ay, pasok na pasok talaga. Solid talaga ng... Dalawang malabit do. Yung kabisado ko yung bow scheme na yun. Oo nga eh. Kaya nga eh. Parang tips ni Luani. Parang Dito, tipsy. kabisado Ganun ko na siya din. agad naging classic, no? Naalala ko tuloy, may time na nag-grocery kami ng asawa ko. Napunta lang kami sa condiment section. Na-trigger. Na-trigger talaga ako. Sabi ko, di ba humarap ako sa kanya? Tapos, ano ba yun? Nag-umpisa ako sa, itong arrogant. Ano pinagsasabi mo? Tapos, nasa battle mode na ako. Dadaktak ako sa mukha na parang Jamarant. Umabot kami sa condiment. Tapos tinuro ko yung condiment. Tapos sabi niya, ano pinagsasabi mo? Mga abnoy sa, abnoy sa grocery. Sakto 2024 update. Sabi ni Jamarant, di na daw siya dadakdak. Kita niyo ba yun? Yung update na yun. Sabi niya, nasasakripisyo daw yung health niya tsaka longevity ng career niya para sa risk. Dami na nang hindi kinakabahan naman sa niya mga kailangan. saktak. Hindi Diba? na siya So, hindi na siya magiging new face ng Yeah. NBA Hindi na siya magiging dadagdagan sa mukha. Pero ano Dati pa naman na siyang tinapon niya yung chance na yun. si Guns N' Roses. Puro gun bars. Tatak na tatak sa crowd, no? I mean, although napanood na to maraming beses, isa to sa mga aabangan sa Ahon. Paano niya inaabangan niya na ako, personally, as a fan na na-entertain kay Zaki, inaabangan ko na kung paano niya sasabihin yung
Ikaw ba si... Tapos ano Oo yung nga. Ikaw ba si... i-coconnect niya doon. So, ang ganda. Ang gandang... Naging Tsaka yung signature slant style, rhyme no? niya, yung home court advisor. Oo, Ano oo. yun yan. Ano yung mga rhyme na ibabali niya doon. Meron na So, siya ano ng yung... mga tamod dyan eh. Sa ano na yan. Style na yan. Marami siya nakuhang... Ganun. Parang yung ano lang, Youngstown. di ba? Yeah, Youngstown, yun. Tama mismo. Okay, dito na tayo sa part ng sponsored by Merriam-Webster. Ito ng mga grammar Nazi. Hindi. Ang salvage ay isa-save, di ba? Yun yung totoong meaning Save. ng isa-salvage. Pero Ano sa lang atin, kasi sa yun eh. colloquial term, Oo. tatambangan. So, Murder, magkaiba siya. parang ikidnapin, tsaka yan. Fun fact na hindi pala fun yan. Nauso yan Merriam-Webster, kasi baka nung naman. nauso kasi yan nung martial law na ang sasabihin salvage na ang intended term talaga is sasalbahin. Salba. Pero ang tunay na nangyayari is pinapatay. Kaya yung salvage nagkaroon siya ng equivalent na Yeah. pag sinabing salvage kayo, papatayin ka. Pero hindi talaga yun yung direct Direct na niya talaga is from Translation, salvage. So, makakuha niya. So, pwede talaga natin pagbintangan yung joke. Pero gets naman eh. Siya yung Oo, nasalve. gets Siya yung naman. nasalve. Ayun yung mga surpassed na ng definitions kasi napunta na siya sa day-to-day conversations natin na lahat tayo, we can all agree that it means the same thing. Kahit technically, hindi naman Sa talaga. Pilipinas, wala na halos gumagamit ng salvage to save someone Oo. talaga. Yeah. Kumbaga, contextual na yung naging definition niya. Yes. Si Zaki. Speaking of consequence, harapin mo tong consequences. Consequence. Malamang kukulubot yung rounds na parang korting pesos. Style niya, tagilid yung mouth, tas konting anges. Ganyan yung 40 niya, mas 40 pa sa 40 pesos. Kamali pa rin. Siya si Saki! Ang may-ari ng Baby Jack Apparel. What a nice brand, tol. Nagpapatawa ka? Di mo man lang ba naisip sa akin kung gaano kakatanga? Puta, naisip mo pa yon? Imagine ninyo yung mga gumigeng-geng ngayon, naka-Baby Jack Apparel, tapos gumaganon-ganon. Dalang-dala sa gesture eh. Ganyan kakabaduy! Tipong nalalasing sa root beer. Ingatan mo yung design mo, ha? Baka gayahin ng musgir. Pero bilang suporta, bibili ako ng Baby Jack mo, tol. Lilibre ko lahat ng rider, sino walang pamunas ng motor. Tang-ina ka, di kita gusto kalaban. Si Boss Arik lang namimilit. Magpasalamat ka na lang sa akin kasi sa line-up ka nasingit. Maswerte ka ako kaharap mo. Di mo man lang ba naisip na ako ang dahilan kung bakit ang mahal ng tiket? Di ba? Di ba? Paldo na naman ang paring Riam ko. Laki na naman ang kita mo. Pero request ko lang sa'yo, boss. Balik mo na yung linya ko. Hanggang ngayon, di ko alam yung sabihin nun. Yung balik May- yung linya ko. May kinikwento dyan, I think share na nata nang na-review niya. Nakalimutan ko kasi naglalaro ako nun, dapat pinapakinggan ko yung review niya. Pero Mamaya. merong ano yan, inside joke yun. May Ah, linya. Parang sa poster ata. Yung K-Ram. Sa K, tsaka sa Ram. K-Ram. K-Dash Poster. Ram. Parang Kram lang. O K-Ram. Yun yung linya na pinapabalik niya. Yun, naalala ko na. Sa poster yun, sa poster. Okay. Dito kasi meron, no? Itong... Oo, yan, ano K-Ram. to. Oo, yun, naalala ko na. Okay, yung pala Ang hindi ko yun. alam dyan yung yung parang Riam. Ano yun? Yun yung hindi ko alam. Liam. Ayaw ko, parang tinatawag niya kay, Yun nga eh. wala. Ano ba yung nickname ba ni Ari. Ari?
Yun, kasi Alaric, Oo, Gibson, ganun. Riam, Baka I don't know. William Baka siya. yun yung mas inside joke, mas inside joke. Yun, ngayon ko na na-gets. Ayos ah. Kulit nung Muskir na sakto lang din kasi pangalan Root baby. beer. Parang sa una, mag-ano ka, ano. Ba't nanggaling nalalasing sa, ano. Nalalasing sa root. Pero ano yun, no? Gamit na gamit yung nalalasing sa, tapos Nalalasing magbabanggit ng pambatangan. Ah, Si Saya Data Yakult. yun yung nagbanggit ng Yakult, nalalasing sa Yakult. Yakult. Pati, sabi niya, ano ba? Baduy ba sabi niya? Sobrang mong baduy. Naalala ko tuloy nung high school, nung papabili ako nung Kali. Alam mo yung Kali? Alam mo yun? Oo, Kali, yung parang ano, Kali. 7 Up. Yung, Yung itsura niya para siyang 7 Up, pero para siyang lasang alak na pero walang feeling alcohol. mo umiinom ka. Oo. Kali. Parang cool Lasang- kid lasang, ka ano, pero lasang baduy ka bulok pala ng Ano nun. kaya prutas. yun? Pagkaba Lasang yung bulok Kali. ng prutas. Oo, Oo, bakit na lasa? Akala mo, pero wala, Panis na wala talaga apple. siyang alcohol, no? Pero wala talaga siyang alcohol. Wala. Lasang ano lang talaga, mapait. Ang kulit lang eh. Baduy ka pala nun eh. Balik mo na yung linya ko. Ikaw, kampiyon ka sa tingin mo? Ganun ba Saki? Ngayon ka magmalalim, pwes. Baon ka Saki. Nakilala bilang overrated na MC, oo, ganun ka Saki. Kaya nakakapagtaka kung bakit sa sunugan to nag-champion. Nasali. O hindi ko binali yung rhyme. Nagkusa yung bara ko. Pinakita ko lang na yung champion ay hindi tugma sa'yo. Ginara mo face land, boy. Slant boy ako. Ang ganda nung huli kasi kung normal na unpredictable rhyme pa din, ang baduy na. Parang, Oh my puro God. ganun ulit. Pero sinadya niya to make a point na ang pagiging Ah. champion hindi tugma sa'yo. Pag champion na hindi tugma sa'yo. Ganda nung ganda nung first round ni Kram. Sobrang entertaining. Tsaka kung kasi si Zaki may parang siyang may maintain siyang demeanor on stage, 'di ba? Parang siga na type na parang kailangan game face. Pero hindi niya mapigilang matawa sa Yun nga. sinasabi ni Kram. So nakakabasag rin mismo, hindi lang ng style or pati character ni Zaki na nababasag ni Kram. Galing. Ilan na pick nyo? Ako 8. Ay, 9 7 pala, ako. 9. 7 ako. Nice. 9. Pero solid, parang 7 na marami yun, yung sa akin. Yung bagay ka. Or kung nasa Kailangan ko lang siya panahon ka i-quantify, parang ganon. kung nasa panahon ka ng B-side, inampas mo yung sa game stage. Una banat! Pakinggan natin, Zaki. Yabang mo ah. Huwag mo nga akong kinukupal. Tangina mo, batuin kita ng suman. Tapos, nilalait pa yung brand ko, Baby Jack. Yun sa kanya, chillionaire. Wak ang puta, chillionaire. Tapos yung may-ari, hampas lupa. At saka, kino-question mo yung pagcha-champion ko. Ako, wala na ako dong problema. Ang mahalaga, nasa akin na yung pera. Tangay na, marunong na ako mag-rebat ng 3, putang ina. On the spot pa lang yun. Parite na. Scary voice. Si Kram lang kalaban. Kaya siguradong sosoplakin. Parang tinapat nyo si John Jones kay Jonah Renz. Gago. Magtawag na ng kampe tsaka responding mabilisan. Kasi wala akong pake kahit ex-boyfriend ka ni Lip Cram. Nagsulat man ng mabuti tsak dehado mga multi mo. Paano mo ko tatalunin kung tinalo ka ni Unico? Shoutout Unico. Di nag-i-evolve yung talent, skills below sa average para makakuha ng reaction. Siya'y nag-i-ilonggo accent. Pang-newbie mag-rap, tong uhuging panggap.
Puro multing palpak! Stupid as fuck! Ano bang feeling mo? Ubod ka ng dope? Wak na nga yung mga written tapos puro ka pa joke? Kakampi mo buong pangkat, taga-ambag sa versot lines. May taga-sulat ka na nga, tamad ka pa mag-memorize. Binuking na ni Castillo pagpapasulat nyo, kaya pistado ka na. Anong silbi ng taga-sulat mo kung yung taga-sulat mo, tinalo ko na? Ang tight ng mga ano no, ng mga rhymes ni Zaki. Bukod pa sa mismong punto, pero ang isa sa mga pinaka na-appreciate ko kay Zaki is pag sa stress out ng words. Hindi lang siya basta sasabihin, kundi ipaparamdam niya sa'yo na tugma to sa word na to at may sense. Parang nafe-feel mo yung mismong rhyme na grrr, ganun. Ganun yung puha. Diba sabi niyo may mini-maintain siya na image. Bago nga siya nag-umpisa, nag-set siya, scary voice. Bagay ganun, Version Scary boy. ba? Version. Ang ganda. Tapos ito pa, yung maganda rin yung mga point mismo yung sa Ilonggo accent kasi nagiging default na ano ni Kairam yun eh. Nagiging default na Parang yun minsan yung sa ano niya. style, sa rebat, di ba? Parang pupunahin niya tapos nakaganon yung boses niya. Parang yun yung badang feelers niya na para automatic crowd reaction. Automatic crowd reaction. Pero ano naman talaga, Ilonggo naman to. Dati palagi itong ganado. Ngayon tamad na siya mag-rhyme. Parang sawa na siya sa life. Lagi kasing sira yung motor niya kaya nawala na siya ng drive. Siya si Kairam Pinyaga. Isang lame na binata. Walang silbi sa bahay. Puro game sa tilata. Katamaran mo sumobra, kaya ka nadudurog. Iinom yan ng cobra, tas bigla ang matutulog. Weak mong engot, tinipid yung effort, porket sinabi ni Arik na di ganun kahalaga yung win-loss record. Madalas yan tamarin kaya wala na sa hulog. Wala pa ngang nararating nawawalan na ng gutom. Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo kaya... fuck. Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo basta tumiif na lang. Burara ka sa karir pati sa iyong writing. Napabayaan mo na rin pati iyong hygiene. Sa mga music video, ang angas ng drip. Laging mukhang mamahalin. Yung tema ng music, napaka-sweet. Pero mukha siyang maasin. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi ka trip ng chicks. Yung ngipin niya sa harap, may nakadikit na Mr. Chips. Bago ka mag-bars at schemes, bro, brush your teeth, bro! Kaya, paano mo ko maa-outclass kung hindi mo magawa kahit magmumug lang ng mouthwash? Tartar niyan, 6 na layer. Grabe yun, yak. Paano ka magkaka-platinum plaque kung ang dami mong plaque? Yung mga staff ng Wishbus, lahat sa'yo naaanoy. Kasi tangina, yung mic nila hanggang ngayon nangangamoy. Sobrang dirty nito ni Kupal, Iwi. Gustong mag-XB kasi kung mag-toothbrush, yearly. Tapos gusto mo pa maging si Flo G? Feeling mo ba antikas? Gusto mo maging si Flo G porket ngipin mo may pastillas? Si Flo G, may 3 milyon sa bibig. Si Kairam, puro tinga sa bibig. Last, magmimintis ang mga pyesa pagkat wak mga rhyming. Ang tingin ko sa'yo, Kairam, pampaganda ng standing. Sobrang. Wala rin siyang tigil, no? Rat-rat talaga yung style ni Zaki. Hindi siya yung kailangan. Parang batas, no? Rat-rat talaga. Pero lately, medyo may mga mas recent naman siyang battle eh. Although sa labas, sa PSP. Pero tumitigil na siya ng konti para sa crowd. Hinahayaan niya na mag-react. Pero dito sa time na to, ito pa talaga yung dala niya sa... Siguro kasi sunugan close room, di ba? So, hindi sila nagper-perform masyado sa crowd. Kaya nadala niya nung dito. Kaya parang marami siyang schemes na pwede sana pang reactan. Kaso, bang, bang, bang. Parang
nakadiretso, parang pinagsasapak niya lang yung kalaban, wala siyang pakialam kung ano yung may nakakita, talagang susuntukan niya lang ng susuntukan yung kalaban. Sobrang interesting nung ngipin angle. Ang haba nung ini-stretch pero magaganda lahat Mm-mm. nung linya. Tapos hindi Wala siya sa parang 4 hygiene pa bars yun eh, di ba? oo, na parang 4 bars tapos ngipin lang yung payoff. Ano Mm-mm. talaga kada linya ngipin tapos suntok eh. Mm-mm. Mm-mm. May konting parallel sa sa paggamit ni taon pa nga si sino yun. Pero naalala ko yung lines kasi hindi ko na maalala ko si Looney eh. Pero yung nung kalaban nila yung si Tipsy din. Diba ganun din yun na parang puro bibig. Isngi. Puro pisngi tsaka ngipin na parang ang haba. Tsaka yung daga hanggang dulo, puro daga. Pero hindi siya yung umay lang na type of paulit-ulit na sinasabi. Anong nyo dito kay Zaki? 6 ako kay Zaki. 6. So, Ako medyo mataas, 9 ako. ako gitna 8. 8. 6. Iniskuran ko yung rebata. Maganda yung Chillionaire, Ako Hukas isa. Lupa. Yan. Maganda Doon yun lang yung ako mga din ako. Yung Suman hindi. Ang ayoko lang kay Zaki ngayon, ah, yung rebat niya na nagiging parang nabe-break yung karakter niya. Oo. So, kailangan parang papatawa, ewan ko, natatawa din siya or kailangan niya i-recognize, teka lang, kulang pa ako rebat eh. Or, no, yan, marunong na ako mag-rebat. Marunong na ako mag-rebat. 3 na yung rebat ko. Although nakakuha ng crowd, pero Lumalabas sa branding. kailangan niyang Yeah. parang kailangan niya tuloy ulit magpainit ulit. Ina-announce. Kaya siya scary voice. Oo. Parang siguro for himself, transition to the performance. Parang yung feeling nung ewan ko kung naalala niyo, yung kay Emzite, nung akala mong magre-rebat siya ng patawa, tapos bigla siyang yung kay Emar. So may part na sa comments, may mga tao rin na feeling nila ay off. Parang maganda yung linya eh, pero parang may off. Parang yun yung feeling ng mga nagko-comment. Parang ganun yung may pagkaganon yung feeling ko minsan kay Zaki kapag nabe-break yung character. Tapos biglang kailangan ulit mag-restart ng aggression. Parang nawawala sa yun lang naman. May pagka-inconsistent. Pero top tier pa rin sa rhyming. Tsaka nakikita ko ngayon, kung itong rat-rat na to, napaganda ngang itapat kay 3D. Parang nagkaroon ako ng image of ano yung pwedeng Zaki 3D na umpisang laban tapos salpukan talaga. Round 2. Putang inang to. Uminom daw ako ng Cobra tapos natulog. Wala kang pakimen. Uminom ako ng Cobra tapos natulog para mas lalong wala akong gagawin. Di ba yun yung na issue Kay na GB? Kay GB Labrador? Labrador, oo. Yung sa comment. Naalala ko nga bigla. Hindi ko ma-pinpoint kanina kung Pareho. Yung parehas yung iinom ng Cobra, bigla matutulog. Tapos yung para mas lalong wala akong gagawin. Pareho daw kay GB. Wala akong gagawin. I mean, sabi rin ni GB, hindi ko alam kung ito yun pero kasi nakikinig kasi ako sa Cold Pulse. Hindi ko alam kung itong battle yun o sa iba pa na nung nagamit na, saka lang nag-message sa kanya na ginamit. So, sabi niya ang permission sana daw before kung gagamitin. Pero hindi okay na yung CTTO. Dapat binanggit na lang ni Kira. Lucky Chuck yun. Pero hindi ko CTTO. sure kung ito yon kasi may iba pa alam ko na
kumuha ng buong scheme ni GB na ginamit sa Scheme Batman. no? Sa stand-up Ah, comedy. Hindi ko lang Scheme. maalala kung sino. So, hindi ko alam kung si Zaki, si Kairam, or may iba pa na gumamit. Tapos yun yung nag-message sa kanya. Nung yung na-reels Na-upload yung na. na-upload na. Oh, na-reels. Tangina mo, inaasar mo ba yung XB? Naiinggit ka, boss? Palibhasa, nakikisawsaw ka sa eksena habang nakakabanding ko, dasos. Round to game? May napanood akong laban mo sa rap lines. Sabi mo, ayaw mo sa flip top kasi puro squatter nandito. O, sinungaling ang puta. Eh di ikaw na may magagong center. Batan. Pero nung natapos yung sunugan, yung flip top, ginawa mong evacuation center. Ang tigas ng mukha mo. Sabi niya kay Plaridel, Mongoloid na kung mag-rhyme bobo. Boring guy na kung mag-rap slow-mo. Ikaw ay overhype na parang kay Soto. Seryoso? Sariling kababayan binababa mo? Awit ka. Kala mo talaga may arit siya. O anong pakiramdam na nasa Orlando na si Kai? Magic ba? Magic. Ikaw nga'y kang karot ka maglaro. Kaya wag kang feeling buy. Deserve niya yon kasi sobrang tagal niya na yung hinihintay. Tuloy ka lang sa pangarap mo, yung gantong tao, wag mong isipin, Kai. Nagyayabang ka porket nauna ka ng madraft sa NBI? Yeah. Ay, tsura ni Kairam. At di ba member ka ng Moro Beats? May tanong lang ako, tol, kasi hindi ako mapanatag. Pansin ko lang lahat ng member nyo doon di nawawala ng lakad. Alam na ni Zaki. Ang lalagkit na mga kagrupo mo doon. Mga walang ligo, tas andudungis. Pag nakita nyo, mga nakatopless, tas yung kuko antutulis. Kaya pala nag-vlog ka na lang. Ikaw na mismo nangayaw. May content siyang Saki Move sa channel niyang di gumagalaw. Oy, that. Ngayon daw, gumagalaw na Grabe yan. yung viewers mo, 83. Itit. Solid ang fanatics. Ako sa'yo, mag-content kayo ni Luxuria, tas upload mo sa Pinayflix. Suggestion lang. O, di ba? Pwede, Brad. Pwede, Tapos Brad. titlean mo ng Call Center Boy, binatuta yung Lady Guard. Ay. Napaka-solid. Sobrang alam Pwede, mo na, Brad. pero Lady putya, Guard. tatawa. Pero sakto yung sabi ni Zaki, ito na, mag-Ilonggo accent na to. Pero, hindi naman siya in a pinch eh. So, hindi siya parang bail-out situation. Kumbaga, written niya talaga na Oo, ganun yung tsaka sasabi. hindi magra-rhyme kung hindi niya Hindi ano magra-rhyme. yung accent eh. Kailangan, necessity siya. Tsaka, kalaban niya nagsaslant rhyme eh. So, mas may license siya to use it para rin makita na normal lang naman mag-slant rhyme. Kaya ko yan gawin. Tapos yung reaction time mo, 43. Halos 1 minuto, kalahati ng round niya. Pati ano din kasi, nadadala na brand. Na ngayon, no, parang sobrang effective na may dala kang sariling brand. Kasi meron kang lisensya na magganon. Di tulad nung pagka, kunwari, si Tipsy D, biglang maggaganyan for the sake of rhyme. Parang ang labong, di ba? Ang labong pakinggan. Parang sobrang... Feeling mo lazy writing. Pero siya kasi talagang part ng comedy niya, dati pa yun eh. On the context of lazy writing, ito para sa akin, personal ulit ko to. Yung i-spit mo yung 4 lines na, kunyari, sinabi niya kay Plaridel, pwede mo sabihin na sinabihan mo si Kai Soto na ano ba Yun, overhype. exactly. Overhype. Na pwede niyang gawa ng sarili niyang scheme na masasabi niya yun ng nakarhyme. Tapos siya yung gumawa. Pati yung flow kanya. Kesa yung uulitin niya na
ito lahat ng sinabi mo, tapos gagastos ka ng 4 4 lines. lines. Oh. Kumbaga parang ano yun, proxy mo yun eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi, sinample ko lang. Paano buong round isample mo? Okay lang ba yun? So kumbaga pag gano'n na yung usapan, asan yung yung boundary nun? So yun yung napansin natin dun sa laban ni Tipsy tsaka Looney, di ba, na yes. di lang sila basta-basta. Sabi mo, ganito, blah, blah, blah. Hindi yung dun sa ginagawa nila, ito sinabi mo, tapos ganyan. Tapos naka-rhyme pa din, alam mo yun, parang they took the extra step para hindi lang basta ulitin kung ano man yung nasabi na. Kasi nga sayang. Oo. Nasasayangan din kasi ako sa for less. I mean, ito kasi yun eh. If yung pagkakasabi niya is the main point, okay lang. Kasi kailangan mong ipakita kung paano niya sinabi, yung pagkakasabi niya or Pagkakasabi, kung paano niya oo, ginamit. Pero kung yung pino-point out mo is yung punto message. mo is overhype si Kai, hindi mo na kailangan daanan yung buong Hindi mo na kailangan i-mention yun. Parang Oo. sinabi mo lang, doon sa laban mo kay Plaridel, sinabi mo overhyped si Kai. Isang Diba? linya. Simple, Tapos isang linya. Gawin mo na. Gawin mo na ng ano. So, kumbaga, I think kasi ano din to eh. It boils down to the pakialam ng MCs dun sa oras eh. Pwede, Na pwede. wala silang pakialam na lumagpas sa oras. Pero at the same time, habang tumatagal, tulad ngayon, tayo, mas na-appreciate na natin yung mga concise na rounds na hindi na lang siya porket mahaba, sulit na. Hindi eh. Minsan, kailangan mong i-figure out na paikliin yung, kunyari, 4 na linya yan. Baka pwede mo na lang ilagay sa isa. Imbis na yung punchline mo for a 4-bar setup, baka pwedeng pang setup lang siya for a stronger punchline. Mas maganda yung dating nun. Or maging 1-2 lang. Mas quality yun. Mas malakas yun. Mas beneficial yun para sa'yo. Pero yun yung other argument against that na kasi lahat tayo dito nag-agree na hindi porket mahaba, hindi porket marami, sulit. Di pa. Walang kwenta May ano rin yung eh, siguro. 1/3 ng ano eh. Lalo na dito sa laban na to na sobrang siksik nung kay Saki, no? Parang Si Zaki kasi na-highlight tuloy yun. kilala din siya na na hindi masayang sa linya eh. Puncher talaga. Kaya mas mapapansin mo eh yung ganong difference nila. Siguro for performance sake, naisip din ni Kiram yun kasi nga sinasabayan niya ng gesture yung Para ma-imak yung flow ni Pero Zaki. hindi naman pangit yung flow ni Zaki doon eh. So parang hindi rin siya kailangan i-mock yung flow dahil Yun nga eh. hindi siya parang kay GL eh. Gets kunyari kay Lipram, gets ko yun eh. Na minak niya si GL ng Joke lang. buo. Pero yung kasi mismong pagkakasabi niya pangit. Yung punto niya, wala na ako pera ngayon. Grammatically wrong. So, gets mo parehas yung dalawa. Pero, ito, Pero tsaka baka, ang ginawa baka ano ni din. Trump, pinawalala niya yung pag pinanood mo naman yung mismong battle ni GL, parang, joke lang, wala na akong pera na ngayon. Parang ganun yung ano niya, hindi. Joke lang, wala na akong pera na ngayon. Di ba, parang mongoloid na ano. Ganun yung ginawa ni Lepram kasi na pinalala niya yung delivery ni GL na hindi naman talaga ganun. Pero syempre, hindi pa din maganda kahit si GL naman nag-agree. Ito naman kay Lipcram, baka part din talaga kasi yung napasayaw pa nga siya doon sa nung bumagsak doon sa NBI eh. So baka talagang kinuha niya yung pero yun nga may nasayang na no. Pero nung nilalatag nga niya yung Kai na angle, sabi ko, baduy nitong angle. Buti nagland doon sa NBI eh. So baka yun yung intention niya doon na Lalo na ngayon, no, kapag pinapanood mo after a couple of years na wala rin namang napuntahan yung stint ni Kai Sota sa Orlando. Tsaka, ito, personal preference. Dinefend dito ni Kiram, yun si Kai, tsaka XB. Tapos, ang rebat pa niya, parang nakaka-banting ko, dasos. Parang sorry for the term, baka may mag-init na naman ng mga tao dito. Medyo kiss as in dating ng XB, Dasos, Kai Soto na parang sa feeling ko lang parang nagpapabata ka dun sa mga yun na nagpapaka-follower ka nila sa kaka-defend mo sa kanila with how Zaki parang hindi naman masyadong inano ni Zaki yung XB eh. Parang binanggit lang naman niya dun sa na magtoothbrush sa tingin ko pre-med yun eh yung Dasos na
Kasi yung rhyme niya is boss at saka sauce. Parang, Pre-made ba yan? Baka Parang nung feeling time ko na yan, freestyle pa eh. Para sa akin, freestyle pa. feeling ko din Parang freeze. pinupuna mo pa yung XB, tapos naisip niya na, kupal ka ba, boss? Yung oh, parang ano lang, parang sa akin lang. Nakaka-banding. Pero yung Nung time feeling na ko yan lang din yun. naman, no, hindi rin naman na masyadong. Ako, personally, trip ko yung mga kanta ni Skastakli. Pinapakinggan ko lahat yan. Ano ako parang Closet. PPC na Closet. kunyari, PC din naalala ko. kunyari, Tarikana, pero laging nasa playlist mo yung kanta ni Skastakli. Ganun ako. So, hindi ko sinasabing walang kwenta si Skastakli. Pero, kung isipin mo within that crowd, sino sa tingin mo dyan yung bibilib sa'yo, sasabihin mo, nakabanding ko si Skastakli. Kung si Flo G, pwede. Kasi, mas si Flo G. Pero ito, di ba, flip top, nagkaka-beef nga dati mga battle rappers tsaka dinidis sila si although si Flo G rin naman pero kasi mas sikat pa nung time na yun Uy, si Flo G sumalang sa battle rap maganda ngayon, yung ginawa niya nag-battle doon. Oo, maganda ginawa niya doon. Yun lang naman. pero Yun, parang ang ano lang na-point ng out ko dating lang doon. siguro mali yung term na kiss ass pero parang ganun yung dating kasi ibang tao yung As mga a inangat mo viewer, yung bangko. as a Parang viewer. alam mo yun, personally, okay yun, nag-aangat ka ng bangko ng ibang tao. Pero, for you to defend them during battle rap, kunyari Please lang. isipin mo, kahit nga sila Young One, hindi naman niya dinidefend si Andrew E. sa mga battles niya. Parang sinasabi niya, ako kalabanin niyo, Young One to ganyan. Hindi yung laban niya kay... Kumbaga, mas ganun na parang mas hindi nasasayang yung mga linya sa pakiramdam ko personally as a viewer. Ayun lang naman. More of ano lang. Siguro, ewan ko. Siguro non-tournament din kasi so hindi rin mas lax din siguro sa prep. Pero as a viewer, parang para lang masulit, pwedeng Yan yung mga sinasabi natin na yung mga MCs ngayon natututo na mag-edit out ng mga na hindi na lang basta-basta kung ano maisip, lagay mo yun dyan lahat. Although alam ko naman na hindi ganun yung ginagawa nila. For sure, nag-edit pa rin yung mga yan. Pero yung mas metikuloso na sila ngayon sa kung ano yung pumapasok sa linya. Kasi yun nga, di ba, nabibring up na yung mga topics tungkol sa grammar, nabibring up ni Batas yung tungkol sa dapat rebut-proof yung mga linya mo. Pag mas marami kang linya, mas pag hindi mo pinag-isipan, hindi na rebut-proof yun. Baka nga within that same battle pa lang, doon ka na mabalikan ka agad ng linya mo na habang buhay nang mag-hunt sa'yo. andun na yun. Okay. Game. Sabi niya kay M-Site, 3DS nung round Yan 1. naman. Dito okay lang 3DS to. nung round 2. Pupudripin ko lahat yan. Mga rapper na tunog lata, uubusin ko ang kan. So kumakain ka ng lata. Yun lang, doon nag-start. Anong lasa? Doon Paalala bumagsak. ko lang nung nakulong ka, munti ka nang ipapatay sa loob kasi hindi ka pumareho. Bitch ka na pageto. Sinasabihan kaming tunog lata nitong muntik matumbang preso. Sinilasin kita dyan Chinelasing dito. Ano itatanggi mo? Sige amigo, deny mo. Uubusin ang kan. Ulul, ubusin mo laman ang nido ni Saito. Pati si Boss Arik gusto pagatasan. Talagang ang adik ka, men. Gago pagtapos ng battle na to, wala magbabago sa TF mo. 1-6 pa rin. 1-6 pa rin. At last, gusto ko lang pasalamatan si Boss Arik. Kasi nilabas mo yung giggle sa sarili ko. Pero kahit palagi mo akong tinatarantado, boss, hindi ako magbabago. Parang DP mo. Paano ba sa tulog? Sobrang comfortable dyan. Sobrang niya. Kuha niya yung crowd. Kasi bago yan, di ba, may mga parang choke siya. Kaya nga din ina-angle ni sa akin na wala ka pang nararating na mawalan ka na ng gutom. Pero dito sobrang comfortable niya na kanina nung sinasagot siya ni K-Ram, sinasabi niya, sinungaling to. Pero dire-diretso pa din siya dun sa line. So, alam mo yun, handang-handa siya na kahit anong mangyari. Kahit anong sabihin niya o madlip siya dyan, masispit niya yung linya. Gandang observation na. Kasi, di ba, on the spot, sumagot si Zaki na wala ko sabi ganun. Sinungaling, tapos diretso lang. Para kala mo parte ng no?
Parang sa review nga ni Saki ng laban na to, parang sabi niya, Yung sumasagot. di ba, nagiging trap na ngayon yun. Parang, di ba, kay ano din, kay, yung kay Manda, di ba, na may mga tendencies. Tapos sabi niya, mas mabuti pa na hindi ka na lang magsalita kasi kahit ano lang sabihin, pabalik nung kalaban mo, automatic, parang on the spot rebut siya eh. Parang, Gumawa kang ewan. Dati nakikita ko pa yan sa ano eh, yung habang nag-i-spit yung rapper tapos iinom ng tubig. Tapos uminom pa ng tubig oh. Tapos wala naman talagang point yun eh na sabihin mo uminom ng tubig. Pero yung mga tao humihiyaw. Kasi parang, uy, nagsisingit pa siya ng parang linya. ano, Parang, diba? bumbero moment ni Delo. Bumbero ba yun? Ambulansya. Ay, may dumaan. Oo, parang, Oo, may tunog. kasi Galing observational eh. Ilan score nyo? Ako 7. 7 din ako. Saan 6? Pero na-enjoy Pero ko. pero sa akin si Kayram isa sa mga may K si Kayram. Mag-basketball reference kasi magaling talaga maglaro. Magaling daw Pwede talaga pwede si niya Kayram. sabihan na balagbag ka maglaro eh. Pero kasi malakas talaga siya. Kantar. Sir Arik, salamat daw kasi nilabas mo yung gigil niya. Ako naman, nawala yung gigil ko. Tsaka nilalait mo yung Moro Beats, lakad ng lakad. At least malakas pa rin dating. Yung Moro Beats, kahit ganun yung music video, at least hindi na ban sa gang squatting. Natututo na talaga ako mag-rebat eh. Yun yung papasok. Kung yung pagde-defend ng ganun, kunyari dinefend ni Zaki Morovic, okay lang kasi grupo niya yun eh. Si Kiram din naman siya part ng XB eh. Tapos tiga mo ngayon, ang natira pa sa kanya yung grupo niya talaga na 3GS. Yung rest in peace. Malakas ng rebat na yun. Oh, malakas yung rebat. Oo, sorry. Si Kayram, tangina, napakahusay niyan sa pagbabasketball. Pero pag andyan si Shernan, inuutusan lang. Nakaka-bad trip yun. Pero star player yan ngayon. Kaya lahat panis. Star player na amoy. Star anis. Player na player yan si Gago, kaya lahat takot na. 5 a.m., wala pang hilamos, nasa court na. Punong-puno yan ng energy. Sobrang competitive, nilupusan yung referee. Pero laro nito, pambata. Puro dribble ang kanyang style. Sobrang lakas ng tama, nagsispin move, walang bantay. Yung moves ko, parang performance ni Jokic. Yung moves mo, parang crossover ni Jovic. Pag nasa court, ba't wala yung boss? Pag nasa court, saksakan ng galing, unstoppable. Pero sa yung battle rap career, you drop the ball. Ikaw ay pastime lang, kaya masyadong binasic. Mas fragile pa kaysa kay Anthony Davis. Basketball player ka, di ba? Yung motto mo, ball is life. Eh bakit yung balls mo di makabuo ng life? Oo, baog. Oo, baog yan. Kaya dahan-dahan siyang na-burnout. Problemado araw-araw kasi mababa kanyang sperm count. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may 2 na siyang anak. Gago, hindi yun yung punchline. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may 2 na siyang anak. Si Kayram, pag nilalabasan, putya, 2 lang yung patak. Babae mo, palagi mong i-check. Baka iwanan ka niya bukas. Kada tapos nyo daw mag-sex, di na kailangan ng pamunas. Bubuntisin na lang yung kanyang partner, di pa kinaya. Kung ako partner niya, palagi siyang buntis, parang iyabila niya. Ang malas naman ito ni Kupal, tila na wala ng lahat. Wala ka na ng mga magulang, di ka pa magkakaanak.
Ensign Kawawa, disabled that week. Buti pa si Efren may bata, si Jason may kid. Finishing. Walang mabubuo sa tiyan kahit pumatong siya maghapon. Huling testing niya ng ultrasound, putya yung album pa ni Marlon. Kaya, anong silbi ng mga bara mo na tekniko? Kung hindi na gumagana iyong testicles. Shit, ang lungkot niyan. Di kayang mag-anak. Sa sitwasyon mong yan, kailangan mag-adapt. De, tama lang din yan para di na dumami yung lahing pinyaga sa mundo. Kahit maka-impluensya ka ng maraming rapper, di mo masasabing galing sila sa tamod mo. Di ka magkakaanak kahit isa. Di mararanasan yung ganon. Yung anak ni Irish sa iba, isipin mo na lang na sa'yo yun. Gago. Dire-diretso. Rat-rat, wala nga ako maposan eh kasi may next pa eh. Ano para sa inyo? Paano yan? Anong mga natripan niyo doon? Ako, yung Gusto ko yung tawid ng ano, pero may naisip lang ako bigla. Parang yung you drop the ball, tapos doon sa basketball, parang mas maganda sana kung na-mention ba niya parang ang pinaka main point sana na maganda is magaling mag-handle si Kairam, ball handling. Pero Wala, yung wala. battle Sabi niya record puro niya, dribble. drop the ball. Puro dribble. Puro Sabi niya dribble. puro Pero dribble. pero mas maganda sana kung malupit to mag-ball handling. Kasi mas kasi ball handling, di lang naman dribble. Pwede ka mag-behind the back doon na tapos or mag-pass. Pero hindi mo nadadrop yung bola. Pero parang mas, lang, sa konting-konti lang naman yun. Tapos gusto ko yung tawid ng bola, basketball, tapos ball is life. Ba't yung balls mo hindi makabuo ng life? Parang, saan galing yung Biglang crossover. Yun ang crossover eh. yun ang crossover. From crossover. biglang dire-diretso na yun. Daming punchline na Pati yung tao na appreciate nito. 1 minute and 16 seconds na reaction time. Dahil nag-a-angle ng baog eh. Pero ito, ang ganda rin ng... Kasi magaling si Rizaki rin sa mga hugot ng rhymes na hindi pa man naririnig sa iba eh. Parang yung mga baog. Yung yung ano pa tawag niya? Bago yun? Bago yung testicle? Ano yung pinrime yun ng testicles nga? Sa ano eh. Hindi Technical ba? technicals. yun. Anong saysay na magaling ka sa technicals? Kung di na gumagana yung Yung testicle. Pero naman gumamit ng rhyme ng Jokic tsaka Jovic. Di wala pa. Wala pa. Nandun ako dun eh. So, ang galing na inumpisahan niya pa sa buong scheme niya pa rin. Yung sa bola pa rin no? Yung basketball, pero hindi siya umay na kailan ba mag-move on to sa next act. Tapos may imagine mo kasi nagsispin move ng walang bantay. Oo. Imagine mo. Pati ilang beses na rin naman nating napag-usapan yung parang, alam mo yung parang yung lagi sinasabi ni D-Les na parang admission of defeat. Na ganun. Pero dito ang sinabi niya, oo nga, angat ka sa akin, pero Jovic ka. Jobit. Walang yung... meron pa rin akong ano ba yung sinabi niya? Sperm count. May nirime siya sa sperm count na hindi... Magulat din ako saan galing. Dalawang anak, dalawang patak. Hindi. Yung ano yung nirime niya sa sperm count. Word na sperm count. Nalimutan ko eh. Pero nagulat din ako sa rhyme na parang, pucha, sa doon yan nirime yun. Lupit. Pero yun. Ilang topic nyo? Ako 10. Pucha, lupit. Ako 12. 1, 2, 3. 10 din sa akin. Ganda ng Si Efren may bata, di ba? Si Jason may kid. Jason may kid. Tapos ano pa rin yun? Balls Billiards pa rin yun. yung mga bola dun eh. Bola pa rin yun. So, in theme pa rin talaga. Ganda ng round 2. Sobrang ganda ng tahi ng round 2. Kasi ito yung sitwasyon na kailangan mo mag-adapt. Oo, yun. Solid. Oo, lupit noon. Kailangan mo mag-adapt.
sa sitwasyon na to, kailangan mo mag-adapt. Tapos, putya, alam mo na agad eh. Ramdam mo agad eh. One-liner, double meaning. Tapos panapos. Okay. Yeah. Kanina yun na yun. Buo ang kalahati ng rounds, puro baog. Tangina, barok kamin. Porke wala pang anak, baog na. So, ibig sabihin, baog ka rin. Tanginan to. Mga sinasabi mo, nasosobrahan ka na sa boka. Nasobrahan ka na sa boka, bro. Pag ako pumunta sa inyo, bubuntisin ko yung lola mo. Yan yung bailout. Sumusobra ka na. Yan yung bailout na Ilonggo accent compared sa round 2. Totoo. Yun yung bailout. Kasi iniba niya pa, wala siya maisip sa boka. Siguro bola, pero wala siya maisip na linya. So, ginawa niyang boka, bro. Or naisip niya talaga yung lola. Kaso na late niya naisip na kailangan niya sabihin lola mo. Kaya inulit niya yung boka, bro. Pero yun yung difference ng sadyang Ilonggo accent sa kailangan ng reaction. Na sa boka, bro. Pag ako pumunta sa inyo, bubuntisin ko yung lola mo. Sumusobra ka na, kanina ka pa, ha? Gago to eh. Round 3 game! Yeah! Isa pa, game! Yeah! Putang ina, lakas oh. May isa akong linya niyang paborito na sinabi niya kay Lip Cram. Sabi niya, palagi kang laglag sa isa buhay kasi kulang ka sa talent. Gusto mo mag-champion ng isa buhay? Magpasulat ka sa akin! Wow! Pagka-championin pa daw! Paalala ko lang ha, tinalo ka ni JD sa unang round! May linya pa siyang, mapipilayan tong pinsan parang DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins, ang husay mo sa angle. Mapipilayan daw yung cousin. E di kawawa naman yung uncle. Cousin, uncle, lupit ng injury, ibang twist. Paki-check up naman na maigi. Baka inabot din yung knees. Relative injury bars, mother-father. Sobrang iconic nito. No? Mother-father no? Pati yung mother-father. Lupit. Pati relative injury. Relative na injury pa. Kasi dalawang magkasabay na angle sa Kulit eh. isang No? scheme eh. Tsaka na-catch na-catch din ng crowd yung kakaiba yung injury, ibang twist. May akala nila yun na yung punchline. May humiyaw na ng mahina. Tapos biglang Kawawa pinasukan niya naman. ng miss. Lalong umano. Pakicheck naman ng maigi. Baka inabutin yung miss. Tsaka yung mismong ano bang tawag doon? Projection niya na habang ginagawa niya yon, parang hindi lang yung linya kundi yung mukha niya, minamak niya yung si Zaki na talagang kita-kita ng crowd na parang pinagtitripan niya lang yung itsura ni Zaki. You know, yung tingin na to. Eto na sa ilalim na to. Putik na to. Relative injury bars, mother-father. Relative injury bars, mother-father. Nalimutan. Tangina ka, nakalimutan ko yung linya. Gago ka kasi masyado kang pabida. Tapos, tangina mo, masyado ka nang sumusobra. Alam mo, itigil mo na yung ganyan mo, naaangguluhan mo na ako kakadroga. Tanginang to, masyadong pabibo. Nalilito ako kasi mabaho ng hininga mo. Fuck! Tangina mo, gano'n mag-vectyo! Gago. Tangina ka? Kaya yung estilo nito ni Gago,
ginawa niyang kakaumay. Ito nagbabaka sakaling makasungkit ng isa buhay. Sobrang dami mo ng battle, kailangan mo pa rin ng patunay. Nasa pagalingan ka pa rin, ako nasa pasarapan na ng ulam. Napabuga si Sinyo doon sa likod no? Nung nakita niya na-realize niya ng scheme niya. Ano ba yun? Sa pagalingan ka pa rin, ako nasa pasarapan na ng ulam. Tangina, may bars ka. Ako, nakasakay na sa barko. Magaling ka mag-construct, pero mas establish pangalan ko. May titulo ka, pero nakikitira ka lang sa tito mo. Yung pangrawang na siya. At tandaan mong hanggang multi ka lang. Naging multi-cab driver ako. Ito kaya yun? Grabe proud. Hindi kita gusto kalaban. Umalis ka na dito. Gusto ko makalaban, taga Pampanga, gigisahin parang tosino. Mukhang alam na ng mga tao yung tinutukoy ko kung sino. Di ko na para pangalanan, boss. Ilabas mo si Duma. Napatalon si ano eh. At last, kung sa tingin mo ito ang basihan ng pagiging tunay, para sa akin ito ang kaibahan ng nanalo lang sa naghanap buhay. Lakas. Sobrang entertaining, no? Sobrang ito yung klase ng performance si K-Ram na kayang magpatawag ng pulis sa the tent. Yung ano mo yun, yung parang ano to, ba't sobrang gulo dito? Yanig. Pag yanig, isipin mo pag pinagsama nila. Nakalaban ni Kiram? Yung sa The Lakwan Spartans. kay Ram, tapos Cripple Toffer. So, feeling ko talaga Ingay. pag... Crowd controller eh, no? Exciting yun. Grabe yun. Grabe. Grabe yun. But siya, habang pinapanood ko to, tapos iniisip mo yung ganito, potential nitong Cripple Toffer. Tapos ano, siya pwedeng mapatawag yung ano, no? Yung barangay. Ano nangyari dyan? Need ko pala mag-out ng 3 Ano lang. heads Sige, up. sige. 7 minutes. Ano kayo? Ilan kayo? 8 points ako kay Kiram. Dito, sa round 3. Okay. Ako 10. 9 naman ako. Makalimutan. Tama, 9. Okay, go. Yo. Bubuntisin niya daw yung lola ko. Nagdroga ka ba? Di mo nga mabuntis yung asawa mo, yung lola ko pa. Tangina nito. What? Sobrang weirdo. Di ka manalo sa sarili mong punchline, ginamit mo pa yung punchlines ni Sinyo. Third lang, wait lang. Rest nag-choke. Freestyle muna. Sige, bakit ka naka-shades? Kahit magpaka-aggressive pa yan dyan, di pa yan deadly. Sa lahat ng mga 3GS, siya yung pinaka-friendly. Sobrang dami netong friends. Pinakamaamo sa pangkat. Pag nakikita niya ako sa event, biglaan niya akong hinahag. Tama. Kitang-kita ang galak na sa mukha niya lumitaw. Sobrang higpit ng pagkahag, tas ang tagal pang bumitaw. Trap yun Si K-Ram sobrang bait, kaso minsan medyo diretso at honest. First time ko siyang na-meet, nagkwento na ng personal problems.
Kwento yan ng kwento, sobrang daldal nito ni Boplax. Sa sobrang niyang daldal, kaya niyang mag-isa mag-podcast. Boplax podcast. Sa pakikipagkaibigan, siya'y eksperto dyan. Friends niya yon, tapos friends niya yan. Pero di ako maaapektuhan kasi a friend to all is a friend to none. Dati solid to sa 3GS. Sila magbe-bestie. Kalaunan, mas gusto niya nang sumama sa XB. Si Lipgram, palagi mong kasama nung madaming ganap. Kaso bigla ring iniwanan nung nag-panic attack. Ilalabas ko pagkawak mo, wala sa isip ko mang uplift check. Masasaktan sa barko itong mahilig na mag-jump ship. Biglang iniwan niya si Lip. Grabe na to. Palipat-lipat ka ng team. Tangina mo! Ngayon dumidikit kay Mot sa malinaw na dahilan. Wait lang, Kaso yung plans niya team- nag-flop. Kanta nila ni Mot. oh, yung kanta nila ni TIM. TIM. Tapos ang meaning ay... Ina mo. Baka kasi may magsabi na naman sa atin, boss, pakimay naman yung mga... Okay. Yung reference naman, daanan yun. Yung jump ship din naman, ganun yun di ba? So, Barko. it's still in theme na lumilipat-lipat ka. Tapos yun nga, naging Mick and Chill yung, kumbaga lahat na lang nire-rep niya, parang ganun. Ngayon dumidikit kay Mot sa malinaw na dahilan. Kaso plans niya nag-flop. Si Mot nagkagig sa Thailand. Ikaw bantay ng shop! Si Mot nagkakagig. Si Mot nagkakagig sa abroad. Ito, tamang dribble sa court. Kala mo, di ko alam yung sikreto nyo ni Tomas. Ulol, wag ka nang magpanggap. Halata ka na kay Ram. Pag walang customer sa shop, madalas yan mag-anal. Porket si Mot yung naging katandem, siya'y nagpipiling perfect. Tanga, ginawa ka niyang katandem para may tagabit-bit ng helmet. Lagi mong pinopromote ang inyong tambalan, pero pag may 2x2, ang kampi mo si Slackwan. Uy, sakto. Ah, Sakto. Sa Mick and Chill, si Mot si Mick, si Kram si Chill. Yeah, chill no? Masyado kang mahangin. Stig ka ba? Wala ka nang makain, chill ka pa? Maayos mang asintahin, hindi masasapol yung target. Kung ikaw ngayon yung chill, yung kinalaban mo, cold-blooded. Chill lang yan, pero ang daming pinlastic. Chill daw siya, pero palaging impulsive. Wala kang killer schemes at saka discipline. Kaya sa Mick and Chill, ikaw yung weakest link. Magpasagip ka na sa mga kaibigan at tribe. Wala kang thrill, kaya sa akin ay sawi ka na bye. Itong si Chill, gagawin kong malamig na bangkay. Ay, tapos na. Sayang. Siguro mga 8 lines na lang. 4 lines siguro. Isa pang ganun. oh, isa pang mananalo na siya. Kasi yung 8-8 na yung topic tali ko eh. Sabi ko, parang panalahat na sa akin dito sa akin. Sa 10-9 na. 10-9 na. Tapos sabi ko, sa 4 bars, siguro 2 topic pa. Oo nga eh. Sayang yun ha. Pero ang lakas, sobrang lakas. Lakas ng dulo. Actually, dami ko ng best na panood to. Pero ngayon ko nang na-appreciate yung dulo na yun. Siguro kasi, nung mga pinapanood ko to, mainit talaga yung Kram eh. Yung mga previous rounds niya. So parang, panalo na dito si Kram kahit anong mangyari. So parang yung mga iniisipit ni Zaki, parang na lang, pinapakinggan ko na lang. Pero nung mas pinakinggan ko siya ngayon, tsaka yung kung paano magkakakonekta lahat ng linya na yon, na mula umpisa pa lang hanggang dulo yon, na ganun yung pinupunto niya. Lakas. Sobrang lakas talaga. Naglaro sa chill cold no? Malamig. Chill. Kung ikaw yung chill, ako yung cold-blooded. Tapos Tapos wala yung ka mga nang makain, chill ka pa. Ang kulit nung mga punto ni Zaki. Tsaka wait lang. Fun fact. Ito fun naman. Si Kram ay headliner sa Taiwan. Diba? Next year. Oo. 2025. Kalaban yun sila, kasama sila MZite. Nakita ko doon sa isang poster. Pero yun, hanggang dulo, si Zaki, consistent sa sobrang tight na rhyme scheme. Humuhugot ng mga rhymes na hindi mo i-expect sa iba. Pero parang sa kanya, pa rin, parang ang natural, pero hindi mo siya maano sa iba kung paano mag-rhyme. Tapos, yung point laging
laging masakit pa rin eh, no? I think pati delivery niya kasi nakakadagdag sa weight nung sinasabi niya. Na parang kung i-stress out niya yung wala ka nang makain, chill ka ba? Parang ano yung nanermon eh, no? Parang pinagaling. Parang sinasaktan talaga nitong Tatay, wala ka nang makain, chill ka ba? Parang Mo nga dyan. tatay mong pumuwi ng umuwi sa bahay after magtrabaho tapos nakailata ka. Hindi ka pa nagsasaing. Tapos galit na galit sa'yo. Ilan yung tali niyo? Ako ay 9. Yun. Sa akin 8. 8. Wala ko lang puntos dito sa ni Zaki yung personal problems. Yung Yung first nagkwento ng meeting personal nila, sasabi ng personal problem. to Tayo dahil dun sa friendly. Parang, oo. per sharing friends mo. Oo. Parang setup niya rin kasi talaga na parang sobrang friendly mo, wala kang isang grupo. Talon ka ng talon, oo. Ganito ka sa 3GS dati, tapos nung wala, ganito na, sa XP ka naman. Chill ka, tapos XB. Tapos ngayon kay Mot ka naman. Bato kang kanimot, tapos... Ganda no, sinetup niya pa rin ng merong tema, yung pagtalon-talon na hindi lang basta yung mga grupo mo, ito, hindi parang sinetup niya. Patalon-talon ka ng grupo. Na creative pa rin. No. Bago tayo matapos, i-check lang natin yung alam ko yung judging nito. Flip top Sonic 16, Zaki vs. K-Ram, mag-ace 1 beses para sa kanila pareho para sa laban na yun. Dikit lang yung oras. Grabe reaction time. Sobrang solid na lang pareho. Pero ang boto ng Urado, magigay 5-0. 5-0. Magigay para kay K-Ram. Yeah. Lakas ng battle. Sobrang entertaining pero nandun pa rin lahat ng elements ng battle rap. May freestyle pa nga eh, di ba? May freestyle pa sila. Bakit ka naka-shades? Kasi sinasabihan din siya ni K-Ram. Hindi nga natuloy eh. Nag-choke Freestyle. siya. Kasi sabi niya nung nga yung rounds ko, sabi ni Kiram, freestyle muna. Same yun dun sa sinasabi mo na may uminom pa ng tubig. Oo, uminom pa ng tubig, di ba? Pero ito kasi nagmukhang sagot din kasi pinakilaman siya ni K-Ram eh na freestyle ka. Nalala ko dyan yung sapatos mo pang lolo. May ganun. Medyo sopang baby. Yung kay Bitrum. Kay Bitrum. Sobrang grabe yung mga observation na ipapasok nilang ganun, no? Ayun. So, sobrang entertaining na battle pero nakita rin natin dito both yung strengths nila parehas. Zaki, kung paano niya ano yung pwede natin i-expect kay third D Zaki. Ito naman kay Ram kung ano yung pwede niyang dalhin na flavor doon sa 2x2 nila Cripply Topher at Slack 1 kay Ram. So all in all, napaka-solid na battle, classic pa rin na memorize na namin pero tawa pa rin kami. So, kung may na-miss kami, for sure meron pa rin. Comment nyo lang dyan at kung ano yung mga tingin nyo pwedeng mangyari sa laban nitong dalawa na to sa Ahon 15. Prediction nyo or preview, comment nyo lang din. Salamat sa laging panonood sa amin at pagtapik at tulungan nyo kami i-request si Low Eclipse mag-guest sa Tapik Squad. Kontak kayo kay Low. I-comment nyo na rin dyan. So, comment nyo para sumali na sa amin. Ayun, hanggang sa next episode, Tapik Squad out. Yeah. Out. Ay, di pala naka-record. Huwag mo akong ganun din.